Huwag nyo akong patayin. Itong ICI na di umano sila yung matinong nag-iimbestiga patungkol sa mga magnanakaw. Pasok. Well, it depends on how much work they still have left. Nakadepende sa natitirang trabaho ang magiging kapalaran ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ito ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gitna ng usap-usapang posibleng pagbuwag sa independent body. Bubuwagin na. Di umano yung ICI. Ilang kritiko na rin ang pumuwestiyon sa kakayahan ng ICI na mag-imbestiga sa flood control projects dahil iisa na lamang ang miyembro nito sa katauhan mismo ng chairperson nito na si dating Justice Andres Reyes Jr. Tinawag pang ICI. Iisa lang ang member. Pambihira. Daig mo pa kulto. Mag-isa ka lang. Ano ba ginagawa mo dyan? Lumayas ka na. Hindi, eto seriously kasi, alam mo yung ginagawa ng ICI, parang wala namang power. Hindi binigyan ng budget ng Pangulo. So, sa madaling salita, hinog sa pilit. Si Bongbong Marcos mahilig sa ganyan. Alam mo tawag namin sa taong ganyan? Intro boys. Alam niyo yung bandang Intro Boys? Yung kapanahunan ko yun. Intro Boys. Puro intro. Walang yung Bongbong Marcos. Nag-intro ka na mag-iimbestiga, gumawa ka ng taga-imbestiga, pero ngayon, iisa na lang. Tapos, bubuwagin mo na, wala pang na-accomplish. Anak ng teteng. Hindi ba kakahiya yan? Bongbong, you have no leadership. Diyan pa lang kita na. Ang hilig mong magsimula nang hindi mo kayang tapusin. Huwag mong gagawin yan. It's too big. It's too big. The problem is too big. Huwag kang magsisimula nang hindi mo kayang tapusin. Pambihira. Delikado yung ganyang gawain. Ayon kay Pangulong Marcos, posibleng maglabas siya ng desisyon sa magiging estado ng Independent Commission for Infrastructure sa oras na matapos ang trabaho nito, partikular na ang pag-iimbestiga sa flood control projects anomaly. Kung matapos na yung trabaho nila, we will see what they can do next. But they really are coming to the end. Lahat ng kailangan imbestigahan na nila. Maybe there are one or two other loose ends that they have to clear up. So sabi, patapos na sila. No? At kung naimbestigahan na nila yung mga dapat maimbestigahan, meron na lang siguro silang isa o dalawa na hindi pa nila na naayos at pagdudugtong-dugtongin na lang. Ang tanga! Ilang buwan na sila, wala silang na-accomplish. Pag-uusapan ba kung i-abolish, bubuwagin mo na yan? Iisa na lang ang member. Wala pang naayos. Ano lang dinaanan ng ICI? Pumunta dyan si Tambi, nag-executive session. Hindi nalaman ng publiko. Nagpunta dyan si Sandro, yung anak mo, executive session din, hindi rin nalaman ng publiko. May na-accomplish? Wala. May na-imbestigahan? Wala. Kayo-kayo lang nagkakaalaman, walang nadinig yung taong bayan. Parang lumabas yung ICI, ang trinabaho lang yan, magpa-imbestiga, yung mga sangkot na mastermind na kamag-anak mo, pinsan mo at anak mo, ng executive session para lumabas silang malinis, tapos na. Diba? Kalukuhan. Isipin mo, bubuwagin na yan nang wala pang na-accomplish. Same thing sa'yo, Bongbong Marcos. Matatapos na termino mo, wala ka pang na-accomplish. Baka mamaya mapabilis ka pa. Ha? Huwag naman sana madulas ka dyan. Nako, pambihira. Pag nadulas ka dyan, mataas-taas yan. May kalalagyan ka dyan. Kaya huwag kang masyadong magpakahay. Ha? Huwag kang masyadong magpakahay kasi pagka ikaw masyadong high at ikaw lumagakpak, masakit. So huwag kang magpaka-high, huwag kang magpaka-over high.
Yung tinutukoy ko yung hagdan, ha? Huwag ka masyadong akyat na mataas, baka malaglag ka. Kasi pag super sobrang high ka, malaglag ka, delikado. Oh. So, in short, wala ka pang na-accomplish sa Pilipinas, puro pasakit sa ulo, pasakit sa puso ang ginawa mo sa Pilipinas, aalis ka na. Bagay, kung gusto mo umalis ka na. Wala ka rin pakinabang. Kasi yung ICI, tanggapin natin, masakit man sa katotohanan, wala din namang pakinabang. Wala pa ring desisyon si Pangulong Marcos kung magtatalaga ng kapalit ni na dating Commissioners Rogelio Singson at Rosana Fajardo na mga Sinong gustong pumalit? Kahit ako, hindi ko papalit dyan. Maiimbestigahan mo, tapos didiktahan nyo ako. Tapos walang budget. Utang. May utang pa raw itong mga to, di ba? 40,000 kay Mayor Magalong. Isipin mo yung panggagastos ko sa investigasyon galing pa sa bulsa ko. Pambira niyan. nagbitiw sa pwesto. Ayon sa Pangulo, kung natapos na niya ang trabaho ng ICI, dapat nakatutok na ang lahat sa magiging aksyon ng Department of Justice. Huwag mong sabihin bubuwagin mo pag natapos na ang trabaho ng ICI. Kasi hindi mo na bubuwagin yan forever. Walang matatapos na trabaho ICI. Buwagin mo na. Kasi wala ring silbi. Huwag yung bubuwagin mo pag natapos ang trabaho. At Office of the Ombudsman sa mga isinasangkot sa anomalya. That we haven't really decided on that yet. Depends again, it all depends on the work that ICI still has in front of it. Pag kailangan pa, then we will. But if the work is done, May ng klaseng leader to. Indecisive. kung naibigay na lahat ng information sa DOJ at saka sa Ombudsman, then the focus now of the investigation will go to the DOJ and the Ombudsman. Ito ang sagot ng Pangulo sa ambush interview matapos niyang pangunahan ang inaugurasyon. Ay nako. Next topic na po tayo. Wag na yan. Ito po, balikan natin si Libiste. Maganda kasi ito dahil dito makikita natin na meron na talagang pagpaplano sa buhay niya dahil talagang grabe ang hawak nitong ebidensya at hindi lang patungkol sa flood control. Dahil kung papatayin niyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Mangiyak-ngiyak na siya. There are really threats to me right now. Dahil baka noon hindi alam ng iba ang ibang hawak ko maliban sa Cabral Files. Ang lumabas na sa media ay tip of the iceberg ko lamang. Kung ilabas ko lahat ng mga files na hawak ko, maiintindihan ng taong bayan bakit higit pa sa lahat ng ibang mga target, ako ang pangunahing target ng iba't ibang mga personalidad sa nakaraang mga araw at linggo. Alam nyo, naiintindihan naman ng taong bayan ikaw eh. Sa katunayan, sabi ko nga kahit grade 2 maiintindihan eh. Yung meron kang lalabas ka ng listahan ng magnanakaw tapos babanatan ka. Doon pa lang kita na natin sino itong mga sindikato na involved sa magnanakaw. Obvious yun. Kitang-kita yun. Maliwanag yun. Kahit grade 2 ka, paano kung grade 5 ka na? Paano kung matanda ka na? Mas naiintindihan mo yun. Mas alam mo yun. Pero sabi niya, tip of the iceberg lang yan. Tip of the iceberg. So, sa madaling salita, yung Cabral Files, hindi lang yan ang hawak niyang anomalya. Malay natin. Kasi sabi niya USB. Di ba? Malay natin, nasa Banateros na yung USB. Malay din natin. Yung sinasabi niyang USB, baka meron din siyang hawak tungkol sa drugs. Speaking of USB. Di ba? Malay mo. Andun yung listahan ng mga nagpapat-session. May video yan. Malay mo, nandun din yung mga videos na group sex. We do not know. Kasi sabi niya, yung ganung kalaking
iskandalo na Cabral Files, tip of the iceberg. So, ibig sabihin, di mas malala pa tong hawak niya. No, kung iisipin natin, ano pa bang lalala sa lintik na nakawan ng ghost projects? Baka nga yung mga adik, hawak niya yung listahan ng mga sumusuporta dito sa mga drug lords, gambling lords. At the more na inaatake ako, the more na nakikita ng taong bayan na tila may dahilan na nais ng iba na patahimikin ako, at ako naman po ay nakikinig sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Wag ka makikinig doon. Wag ka makikinig doon kay Pinky. Nako, iba ang ano noon. Iba ang laman loob niyan si Pinky. Sige lang, bara-bara, labas mo. Kasi ayaw niya magsasalita ka. Baka mamaya tamaan yung kaibigan niya. O baka mamaya nasa listahan siya. Hindi natin alam. O baka mamaya may video ka na nasa ano siya. Para sa akin, I don't agree. Kung ang magpapayo sa'yo si Pinky lang, wag na uy. Sabi nga niya, hindi ako bakla. Kaya yung mga hawak kong ebidensya, higit pa sa Cabral Files, ay hindi ko inilalabas. Pero ang taong bayan na mismo ang pwedeng makakita na tila may dahilan na napakaraming mga personalidad ay umaatake sa akin. Kung ako naman po ay walang hawak na damaging evidence, siguro marami naman pong ibang atakehin nila na lang. No, 'di ba? Ganun lang 'yun eh. If you're nobody, 'di ba? Eto, mailihis ko lang ng konti ang sitwasyon. 'Di ba? Anong reliyon ang talagang inaatake ngayon? 'Di ba? Sa Nigeria inaatake ang mga Christians. Ito maihantulan, hintulan, compare natin na kung wala naman talagang saysay yung hawak ni Lebiste, ba't siya pag-iinitan? 'Di ba? Doon pa lang kitang-kita mo na eh. Yung sinabi itong sinabi niya na hawak niya Cabral Files, nailagay sa liwanag ang taong bayan. Alam mo yung meron nagtatago sa dilim na liwanagan? Kita mo agad sino yung magnanakaw, di ba? Nung sinabi niya na hawak niya Cabral Files, kita mo na sino yung magnanakaw or protector ng magnanakaw kasi nagsilabasan. Kasi kung hindi matindi yung hawak mo, walang kwenta. Wala yung kwenta, hindi ka papansinin. Bahala ka, kumuda ka ng kumuda dyan. Hindi ka namin, di ba? Si Claire nga, binablog siya 2 times a day. Maraming ibang mga talakayan nila na lang. Pero ang dahilan na ang daming mga umaatake sa akin ay sa kadahilanan na ang hawak kong ebidensya ay higit pa sa Cabral Files, at kung ilalabas ko ito, malaki ang magiging consequences nito para sa ating bansa, at dahil sila po ay nagmamonitor sa ating press con ngayon, ako po ay sumusunod sa payo ni Senator Ping Lacson na wag bara-bara. Basta wag nyo akong patayin. Dahil kung papatayin nyo ako, lalabas ang buong katotohanan ng mga ginawa ninyo sa DPWH. Ako, gusto ko lumabas din pati yung mga adik. Baka naman may listahan ka dyan. Pakisabi mo, baka may video ka dyan ng nagchumochongke o kumokokain. Baka naman labas natin dito. Pakishare mo lang, ha? Yan ang inaantay rin ng taong bayan, eh. Di ba? Kasi isa sa pahirap sa Pilipinas yan.
Diba? Yung drugs. Ito ako patuloy nating suportahan to si Lebiste. I think so far hindi natin alam kung balang araw magbabago to kasi bata pa eh. So hindi pa siya nasasayaran ng trapo. Hindi pa siya nasasayaran ng dungis ng sistema ng politika, no? But so far so good. Posible itong maging who knows, 'di ba? Magiging presidente to someday. We need this kind. Isipin mo sa ganyang bata, babangga ka. Buo ang loob nito. Alam mo, nakita ko to para ma-share ko lang sa inyo. Kasi nga na-interview namin siya, no? If you will look at him, parang simple tao, simple person na idealistic, ayaw sa mali. Yun yung aking first impression sa kanya, na educated. Kita mo naman sa figura agad, laking mayaman. Pero doon sa kanyang how he handled it, magaling eh. May sistema siya. Pati yung pagsagot sa amin, magaling siya eh. At higit sa lahat, buo ang loob. Tinutumbok niya talaga. We need this kind of leader. So kailangan sana suportahan natin kasi bibihira yung ganito. Karamihan ng mga leaders may presyo. Ito wala. Bata pa, wag sana madungisan. Pero I'm sure hindi naman siya nagdodroga. Mahalata mo pag nagdodroga. Yun ang minsan nagiging Alam mo, kaya ako galit sa mga adik, maipasok ko lang. Kasi kailangan nila talagang suportahan yung kanilang addiction. Kailangan nila ng malaking pera. Gagawa at gagawa sila ng paraan para masuportahan nila yung addiction. So, hindi porket bata, hindi kinain ng sistema. May mga bata dyan, congressman. Alam nyo na kung sino-sino yung mga yan. Kinain na rin ng cocaine, kaya kaaga-aga, addict na rin. Kaaga-aga, magnanakaw na rin. No? So, magbantay lang tayo patuloy. Huwag tayong papayag ma-divert. Kitang-kita naman natin ano ang first kanilang goal is to divert, ilayo sa mastermind.